Arestado na ang dalawang suspek na itinuturong nasa likod ng pamamaslang sa isang South Korean national na natagpuang patay sa loob ng kanyang iniwang sasakyan sa Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija noong June 17. Kinilala ng Police Regional Office 3 o PRO3 ang mga naarestong suspek na sina alias Jao na umano'y gunman at Andrea na itinuturing na mastermind sa krimen. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jez Mendez, malaking tulong ang isinagawang masusing intelligence gathering, CCTV backtracking at forensic examination upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspek. Sa pamagitan ng mga nakuhang CCTV footage, natunto ng mga otoridad ang rutang dinaanan ng mga suspek at ang getaway vehicle na ginamit matapos ang krimen. Magkasunod na naaresto sina Jao at Andrea noong June 19 sa Angeles City at Clark, Pampanga matapos ang isinagawang follow-up operations ng mga operatiba. Kinilala ang biktima na si Shin Bongsab, isang negosyanteng South Korean na sangkot sa distribusyon ng beauty products sa bansa. Natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng isang nakaparadang sasakyan na nakaupo sa passenger seat na nakabalot ng kumot at may tama ng bala sa ulo. Ayon kay Nueva Ecija Provincial Director Police Colonel Richie Claraval, lumabas sa imbestigasyon na may pagkakautang umano ang pangunahing suspek na si Andrea sa biktima na umaabot sa halos 1 milyong piso. Dahilan upang ituring ng mga imbestigador na ito ang pangunahing motibo sa krimen. Batay pa sa imbestigasyon, ang gunman na si alias Jao ay dating nobyo ni Andrea at umano'y nakipagsabwatan sa pagpaplano at pagsasagawa ng pagpatay. Na-recover din ng mga otoridad ang baril na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril. Sa isinagawang forensic examination, tumugma umano ang nasabing baril sa bala na na-recover mula sa crime scene. Nakuha rin ng pulisyang sasakyang ginamit ng mga suspek sa kanilang pagtakas. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyan na ng pulisya ang dalawang suspek at formal nang nahaharap sa kasong murder habang nagpapatuloy ang mas malalim na imbestigasyon upang matukoy kung mayroon pang ibang taong sangkot sa krimen. Patuloy namang tiniyak ng Police Regional Office 3 na kanilang paigtingin ang kampanya laban sa mabibigat na krimen upang matiyak na mapapanagot sa batas sa mga responsable sa insidenteng ito. Tiniyak ni Nueva Ecija 3rd District Representative Julio Cesar Vergara na patuloy niyang isusulong ang mga pulisiya at hakbang na magtitiyak na mananatiling ligtas, maayos at mapayapa ang kapaligiran sa lahat ng paaralan sa bansa para sa kapakanan ng kasalukuyan at susunod pang mga henerasyon. Ito ay kasunod ng mga naitalang insidente ng karahasan sa ilang paaralan sa bansa, kabilang ang madugong pamamaril sa Tacloban City noong Hunyo 22 na ikinasawi ng 4 na estudyante at ikinasugat ng ilan pang iba. Kaugnay nito, muling ibinahagi ni Kong Vergara ang kanyang panukalang batas na naglalayong ideklara bilang weapon-free zones ang lahat ng institusyong pang-edukasyon sa bansa. Batay sa record ng House of Representatives Bills and Index Service, inihain ni Vergara ang House Bill No. 6929 noong December 17, 2025. Sa explanatory note ng panukala, layunin nitong ipagbawal ang pagdadala at pagpasok ng mga armas at iba pang nakamamatay na kagamitan sa loob ng mga paaralan, gayon din ang pagpapataw ng kaukulang parusa sa sinumang lalabag sa batas. Ayon kay Vergara, ang presensya ng mga armas sa loob ng mga institusyong pang-edukasyon ay hindi lamang nagbabanta sa buhay ng mga mag-aaral, guro at kawani, kundi sumisira rin sa ligtas na kapaligiran na kinakailangan upang maging epektibo ang pagkatuto.
Binigyang din ng kongresista na nararapat lamang na magkaroon ng kapanatagan ng isip ang bawat magulang na ligtas ang kanilang mga anak habang nasa loob ng paaralan. Aniya, ang mga paaralan ay dapat manatiling lugar ng pagkatuto, paghubog ng magandang kinabukasan at hindi maging lugar ng karahasan at pangamba. Sa pamamagitan ng House Bill No. 6929, umaasa si Vergara na higit pang mapalalakas ang seguridad sa mga paaralan at maiiwasan ang mga trahedyang dulot ng karahasan, kasabay ng pagpapatibay ng isang ligtas at mapayapang kapaligiran para sa lahat ng mga mag-aaral at mga guro. Patuloy na pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan, Nueva Ecija ang mga programa nito sa sektor ng edukasyon sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong gusali ng paaralan at pagsusulong ng pagtatatag ng isang city-funded college upang mapalawak ang akses ng mga Cabanatueño sa di-kalidad na edukasyon. Ayon kay Cabanatuan City Mayor Myca Elizabeth Vergara, nananatiling pangunahing prioridad ng kanyang administrasyon ang edukasyon dahil ito ang isa sa pinakamabisang paraan upang mapaunlad ang buhay ng bawat mamamayan at ng buong komunidad. Kabilang sa pinakamalaking proyektong pang-edukasyon ng lungsod, ang pagtatayo ng 13 na palapag na gusali ng paaralan, kung saan ang bawat gusali ay magkakaroon ng 28 silid-aralan. Ang proyekto ay popondohan sa pamamagitan ng Local Education Fund o LEF at naglalayong matugunan ang patuloy na pagdami ng bilang ng mga mag-aaral sa lungsod. Binigyang din ni Mayor Vergara na patuloy ang pamumuhunan ng lokal na pamahalaan sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng mga paaralan upang matiyak na ang pondong nakukolekta para sa edukasyon ay direktang napapakinabangan ng mga estudyante, guro at kanilang mga pamilya. Aniya, ang pagkakaroon ng maayos, ligtas at modernong mga silid-aralan ay mahalaga upang makalikha ng isang kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral. Sa ganitong paraan, mas makapagtutuon ng pansin ang mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral habang mas epektibong naihahatid ng mga guro ang kanilang mga aralin. Dagdag pa ng alkalde, ang dekalidad na pasilidad sa edukasyon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataan upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral at makamit ang mga kaalaman at kasanayang kinakailangan upang magkaroon ng mas magandang oportunidad sa hinaharap. Bukod dito, pinag-aaralan na rin ng pamahalang lungsod ang pagtatatag ng Cabanatuan City College, isang kolehiyong popondohan ng lokal na pamahalaan upang mabigyan ng abot-kayang edukasyon sa kolehiyo ang mas maraming residente ng lungsod. Layunin ng panukalang institusyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na hindi nakakapasok sa mga umiiral na state universities at colleges na makapagpatuloy ng kanilang pag-aaral nang hindi kinakailangang lumayo sa kanilang komunidad. Ayon kay Mayor Vergara, bahagi ang planong ito ng pangmatagalang layunin ng lungsod na makalikha ng mas maraming oportunidad sa edukasyon para sa mga Cabanatueño. Aniya, ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay sa mamamayan ng Cabanatuan. Ito ang nagbibigay kakayahan sa bawat mag-aaral na magkaroon ng magandang kinabukasan, nagbibigay ng karangalan sa kanilang mga magulang, nagsisilbing inspirasyon sa hangaring maitatag ang Cabanatuan City College. Sa pamamagitan ng mga proyektong ito, patuloy na pinauunlad ng pamahalaang lungsod ng Cabanatuan ang kalidad ng serbisyong pang-edukasyon. Pinalalawak ang akses sa ligtas at makabagong pasilidad sa pag-aaral at lumilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataan.